Buksan mo ang aparador, Arman, ngayon din. Hindi ko tinaasan ng boses ko, hindi rin ako umiyak. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto namin, ramdam ko ang nanginginig kong mga daliri sa hawak kong susi. Napaatras siya ng kalahating hakbang. Marian, ano bang nangyayari sa'yo? Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa maliit na lock ng aparador na siya lang ang laging gumagamit nitong mga nakaraang linggo. Nang umikot ang susi, parang may kung anong kumalas sa dibdib ko. At nang bumukas ang pinto, tumambad ang pulang bestida. Hindi akin, hindi sukat ko, at mas lalong hindi dapat nasa kwarto naming mag-asawa. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, kung may minsan ka na ring nakaramdam na may mali pero pinilit mong maniwala dahil mahal mong tao, mag-comment ka lang ng ramdam ko. At kung bago ka rito, mag-subscribe ka na dahil ang kwentong ito hindi lang tungkol sa pagtataksil. Tungkol ito sa araw na natutunan kong hindi lahat ng tahimik, talo. Ako si Marian Lastimosa, 35 taong gulang. May simpleng mukha na madalas sabihin ng iba na maamo. Pero sa totoo lang, sanay lang akong magtimpe. Morena ako, hindi matangkad, at noong gabing iyon, nakaputi akong blouse na may pawis na sa likod dahil galing ako sa biyahe mula Pampanga pabalik ng Quezon City. Sa labas ng bintana namin, naririnig ko ang malayong busina sa EDSA, ang patak ng tubig mula sa alulod at ang mahinang ugong ng electric fan na parang pilit pinupuno ang katahimikang ayong naming harapin. Ang kwarto namin ni Arman ay dati kong paboritong lugar sa bahay. Cream ang kurtina, may maliit na altar sa ibabaw ng drawer, at sa gilid ng kama may picture naming dalawa noong kasal namin. Nakangiti siya habang hawak ang kamay ko. Ako naman parang sigurado sa buong mundo. Pero noong gabing iyon, hindi ko nakilala ang lalaking nasa harap ko. Si Arman Del Rosario, 38, sales manager sa isang appliance distributor. Magaling magsalita, malinis manamit, at may itsurang pinagkakatiwalaan ng mga tiyahin sa family reunion. Yung klase ng lalaki na marunong magdala ng bulaklak kapag may kasalanan, pero mas marunong magtanong ng, bakit hindi ka na natitiwala kapag nahuhuli? Regalo sana yan, sabi niya, halos babulong. Tinignan ko siya. Regalo? Oo, para sa'yo. Napatingin ako sa pulang bestida. Makintabang tela, hindi mamahaling na designer pero halatang pinaghandaan. May amoy pabango na hindi ko gamit. Matamis, matapang, parang vanilla na hinaluan ng sigarilyo. Arman, alam mo bang hindi ako nagsusuot ng pula? Hindi siya agad nakasagot. Doon nagsimula ang unang tibok ng katotohanan. Hindi malakas, hindi dramatic, parang maliit na katok lang sa loob ng dibdib ko. Pero sapat para hindi ko na maitulak pabalik ang duda. Marian, pagod ka lang, galing ka sa probinsya, umupo ka muna. Lumapit siya pero umatras ako. Huwag mo kong hawakan. Natigilan siya. Hindi dahil nasaktan siya. Natigilan siya dahil hindi niya inaasahang hindi ako susunod. 3 araw akong nasa Pampanga noon para asikasuhin ang lupa ni Mama. Hindi yon bakasyon, hindi yon pahinga. Halos araw-araw ako sa munisipyo. Nagpapapirma, naghihintay sa pila, kumakain ng tinapay sa gilid ng tricycle terminal. Si Arman dapat ang kasama ko, pero bigla daw siyang may urgent client meeting sa Batangas. Maniniwala sana ako. Sanay naman ako. 10 taon naming pagsasama, ako ang laging nag-a-adjust. Kapag late siya, ako ang naghahain ulit ng pagkain. Kapag nakalimutan niyang anniversary namin, ako ang tatawa at magsasabing, okay lang, busy ka. Kapag may kailangan siyang bayaran sa sasakyan, ako ang unang kumukuha sa ipon. Hindi ako perpekto. Minsan selosa rin ako. Minsan tahimik ako hanggang nagmumukhang akong malamig. Pero hindi ako tanga. Lalo na nung tinawagan ko siya kaninang 6:00 ng gabi. Hello? Boses ng babae ang sumagot. Mahina, hingal at parang nagulat. Hindi ko agad na ibaba ang phone, narinig ko pa ang boses ni Arman sa malayo. Sino yan? Tapos, naputol ang tawag. Pagkatapos nun, 5 beses akong tumawag. Hindi niya sinagot. Ang reply niya lang makalipas ang 1 oras.
Nasa meeting ako, mamaya na. Kaya hindi ako nagsabi na uuwi ako. Hindi ako nag-text, hindi ako tumawag. Dumiretso ako sa bahay. At ngayon, narito ang pulang bestida. Kaninong damit to? Tanong ko. Sinabi ko nang sayo. Sinong babae ang sumagot ng phone mo kanina? Umigting ang panga niya. Walang babae. May boses akong narinig. Baka assistant ko, baka client. Client mo sumasagot ng cellphone mo habang hingal? Kumunot ang noon niya. Grabe ka na, Marian. Iyon ang luma niyang paraan. Kapag wala na siyang sagot, gagawin niyang problema ang tono ko, ang tanong ko, ang lungkot ko, ang memorya ko. Pero may kakaiba nung gabing yun. Habang nakatingin ako sa bestida, napansin ko ang maliit na puting tag sa loob, malapit sa zipper. Hindi price tag, hindi brand tag. Laundry tag. May nakasulat na 3 letra at numero. TML-47. Tomas Morato Laundry. Hindi ako sigurado kung bakit yun ang pumasok sa isip ko. Siguro dahil minsan na kaming nagpalinis doon ng coat ni Arman nung may event sila. Siguro dahil ang utak ng babaeng niloloko, kahit basag na, naghahanap pa rin ng pirasong mapanghahawakan. Hinawakan ko ang tag. Biglang kumilos si Arman. Huwag mong hawakan yan. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ko sa mukha niya. Takot. Hindi takot na masaktan ako. Takot na may makita ako. Bakit? Tanong ko. Wala siyang sagot. Dahan-dahan kong binitawan ng bestida at isinara ang aparador. Hindi dahil tapos na ako makisalig, kundi dahil alam kong kung ipagpapatuloy ko ang sigawan doon mismo, siya ang mas may lamang. Bahay niya rin yun. Telepono niya ang hawak niya, at kung may babae man siyang itinatago, malinaw na hindi siya mag-isa. Marian, sabi niya, pilit lumalambot ang boses, pag-usapan natin. Tumanggo ako. Pag-uusapan natin. Akala niya panalo siya sa sinabi kong yun. Hindi niya alam, habang nakatingin ako sa kanya, inuulit-ulit ko na sa isip ko ang 3 letra sa tag. TML. At sa unang pagkakataon sa 10 taon naming pagsasama, hindi na puso ko ang pinakinggan ko, kundi ebidensya. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Humiga si Arman sa tabi ko na parang pagod na pagod siya sa kasalanang ako pa ang nakadiskubre. Nakatalikod siya, mabigat ang hinga, pero alam kong gising siya. May mga taong kapag nagsisinungaling maingay magsalita. Si Arman, kabaliktaran. Kapag may itinatago, nagiging sobrang tahimik. Nakahiga ako sa gilid ng kama, nakatingin sa kortinang bahagyang gumagalaw sa hangin ng electric fan. Sa labas, may tumatahol na aso, may motor na dumaan, may lasing na lalaki sa kanto na tumawa ng malakas, tapos biglang tumahimik. Ganon din ang loob ng dibdib ko. May ingay, tapos biglang lunod. Gusto kong umiyak. Gusto kong kalabitin si Arman at tanungin siya ng tanungin hanggang maubos ang lakas niya. Pero may boses sa loob ko na nagsabing, "Wag ngayon, hindi pa sapat ang hawak mo." Kasi sa Pilipinas, kapag asawa mo ang kalaban mo, hindi sapat ang kutob, lalo na kung maayos siyang magsalita sa harap ng pamilya, lalo na kung mahal siya ng mga kapitbahay, lalo na kung sanay kang ikaw ang tinatawag na sensitive, praning o masyadong tahimik. Kinaumagahan, bumangon ako ng 5:00. Amoy sinangag ang kusina ng kapitbahay. May maagang video kay sa kabilang street. Mahina pa lang, parang kinakapa ang tono. Sa bahay namin, malamig ang sahig sa paa ko, at ang liwanag mula sa maliit na bintana ay kulay abo pa. Nagluto ako ng kape. 2. Isa para sa akin, isa para kay Arman.
Hindi dahil gusto kong siyang alagaan, kundi dahil ayokong mahalata niyang iba na ako. Paglabas niya ng kwarto, nakapolo na siya kahit 6:00 pa lang. May dala siyang coat kahit hindi naman malamig. "Maaga ka?" tanong ko. "May client ako sa Makati." Tumanggo ako. "Kain ka muna." Umiling siya. Sa labas na. Hindi niya tinignan ng diretso ang mata ko. Dati, yun ang isa sa mga bagay na pinapatawad ko. Iniisip ko baka pagod lang, baka stressed lang, baka may iniisip sa trabaho. Ang dami kong baka noon, hanggang ang sarili kong sakit naging footnote na lang sa kasal namin. Nang pumasok siya sa banyo, nakita ko ang coat niyang nakasabit sa likod ng dining chair. Hindi ako agad lumapit. Tumayo lang ako roon, hawak ang tasa ng kape, pinapakinggan ang tunog ng shower. Ang tubig, tuloy-tuloy. Ang puso ko, pira-piraso. Hindi ako magnanakaw, bulong ko sa sarili ko. Asawa ko siya. Pero kahit sabihin ko iyon, naninginig pa rin ang kamay ko nang kapain ko ang bulsa ng coat niya. Una, susi. Pangalawa, maliit na candy wrapper. Pangatlo, resibo. Manipis, gusot, halos mabura na ang ink sa gilid. Pero malinaw pa ang petsa. Kahapon, 6:15 ng gabi. Isang restaurant sa Timog Avenue, 2 iced tea, isang seafood pasta, isang steak, isang slice ng chocolate cake. Napatigil ako sa huling linya. Table for 2, paid cash. Hindi Batangas, hindi meeting, hindi client. Timog, 6:15 ng gabi. Eksaktong oras na tumawag ako. Eksaktong oras na babae ang sumagot sa phone. Mabilis kong kinunan ng litrato ang resibo gamit ang phone ko. Hindi ko kinuha ang orihinal. Ibinalik ko ito sa bulsa, eksakto sa pagkakatupi. Nang lumabas si Arman mula sa banyo, nakaupo na ako sa mesa, hawak ang kape, tahimik. "Okay ka na?" tanong niya. Ang tapang ng tanong niya, parang siya ang napagod sa pag-intindi sa akin. Hindi pa, pero magiging okay din. Napatingin siya sa akin, may bahid ng duda sa mata niya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ingat ka. Hindi siya sanay na hindi ako nagtatanong. Masanay siya sa Mariana, ahabol, iiyak, magmamakaawa, maghahanap ng reassurance. Noong umalis siya, narinig ko ang lock ng gate. Narinig ko ang sasakyan niyang umandar. Narinig ko ang paglayo niya. At nang tuluyan ng tumahimik ang bahay, doon ako umupo sa sahig ng sala. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Binuksan ko ang litrato ng resibo. Pinalaki ko ang bahagi ng pangalan ng restaurant. Tiningnan ko ang oras. Tiningnan ko ang total. Tiningnan ko ang table number. Table 8. May kakaiba sa sakit kapag may detalye. Kapag hindi na siya hinala lang. Kapag may oras, lugar, presyo at pagkain. Kapag alam mong habang ikaw ay nasa bus, yakap ang bag mo at naghihintay ng tawag, may ibang babaeng kaharapang asawa mo kumakain ng cake. Pero hindi pa rin iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang tanong, ilang beses ko na kayang nilabhan ang polo niya pagkatapos niyang manggaling sa kanya? Nang mga bandang 10:00, tumawag ang kaibigan kong si Lena. Kapitbahay namin noong dalaga pa ako at ngayon ay nagtatrabaho bilang clerk sa isang small law office sa Kamuning. "Marian, nakauwi ka na ba?" tanong niya. "Oo." "Kamusta?" Tumingin ako sa aparador sa kwarto kahit nasa sala ko. Parang naroon pa rin ang pula, nakasabit sa dilim. May nakita ko. Tumahimik siya. "Ano?" "Damit ng babae." Huminga siya ng malalim. "Okay, makinig ka muna ha. Huwag kang magpo-post, huwag kang mag-chat sa kung kani-kanino. Huwag mong pagbabantaan. Kung may ebidensya ka, i-save mo, screenshot, backup, send mo sa email mo. At Marian." "Ano?" "Kapag pera na ang usapan, mas maging maingat ka.
Napakunot ang noo ko. Pera? May joint account kayo, di ba? Oo. Savings namin. Bakit? Wala, basta check mo. Minsan kapag may kabit, hindi lang puso ang tinatago. Hindi ko alam kung bakit biglang nanlamig ang batok ko. Pagkababa namin ng tawag, binuksan ko ang banking app ko. Mabagal ang internet. Paikot-ikot ang loading circle. Parang sinasadya nitong patagalin ang kaba ko. Nang bumukas ang account, nandun pa naman ang pera, pero may pending request. Hindi withdrawal, hindi transfer. Account access update request. Submitted kahapon, 5:42 p.m. Authorized user modification. Hindi ko maintindihan agad. Ako at si Arman lang ang may access sa joint savings namin. Iyon ang ipon namin sana para sa renovation ng maliit na bahay ni Mama sa Pampanga. Ilang taon kong pinag-ipunan iyon. Mga overtime ko, mga sideline ko sa online bookkeeping. Mga perang hindi ko ginastos sa sarili ko kahit gusto kong bumili ng bagong sapatos, bagong bag, bagong kahit ano. At kahapon, bago pa ako tumawag, may nag-submit ng request para baguhin ang access. Tumayo ako. Biglang lumiit ang bahay. Hindi na lang ito pulang bestida. Hindi na lang ito restaurant. Hindi na lang ito babae. May gumagalaw sa pera namin. At kung tama si Lena, baka kaya takot na pakot si Arman sa laundry tag ay dahil may mas malalim pang maruming kailangang labhan. 11:00 ng umaga nang bumalik si Arman. Hindi siya nag-text. Hindi tumawag. Basta na lang bumukas ang gate, umingit ang pinto at pumasok siya na parang may nakalimutan lang. Nasa dining table ako. May bukas na laptop. Kunwari, abala sa trabaho. Sa screen, spreadsheet ng client ko. Sa tabi, kape na malamig na. Sa ilalim ng notebook ko, nandoon ang listahan ng mga oras. 5:42 p.m. Account access update request. 6:15 p.m. Restaurant receipt, Timog. 7:17 p.m. Tawag ko. Babae ang sumagot. 7:04 p.m. Text ni Arman. Nasa meeting ako. 8:38 p.m. Uwi ko. Pulang bestida sa aparador. Hindi ko alam noon kung paano pagsasamahin ang mga iyon, pero alam kong magkakadugtong sila. Akala ko may client ka sa Makati. Sabi ko nang hindi tumitingin. Na-cancel. Mabilis ang sagot. Masyadong mabilis. Pumasok siya sa kwarto. Narinig ko ang pagbukas ng drawer, kaluskos ng papel, pag-slide ng aparador. Tumayo ako ng tahimik at lumapit sa hallway. Hindi niya alam na nakikita ko mula sa salamin ng maliit na cabinet sa pasilyo. Kinuha niya ang pulang bestida. Hindi niya ito itinupi. Hindi inilagay sa bag. Anamoy niya. Parang tinitiyak kung may bakas pa. Tapos sa kanya ipinasok sa malaking paper bag mula sa isang department store. Doon ko naramdaman ang unang bugso ng galit na hindi luha ang hinahanap kundi gawa. Pero hindi pa rin ako kumilos. Bumalik ako sa mesa bago siya lumabas. May errands lang ako. Sabi niya nang hindi tumitingin. Kasama ang regalo ko. Tanong ko nang hindi tumitingin. Natigilan siya. Ha? Tinuro ko ang paper bag. Akala ko para sa akin. Napakapit siya sa hawakan ng bag. Ipapapalit ko. Sabi mo hindi mo sukat. Hindi ko sinabing hindi sukat. Nagtagpo ang mata namin. Ilang segundo lang yon, pero sa loob noon, parang naghubaran kami ng maskara. Alam niyang alam kong nagsisinungaling siya. Alam kong alam niyang wala pa akong sapat. Kaya pareho kaming ngumiti ng kaunti. Peke. Nakakatakot pala ang kasal kapag parehong nag-aartista ang dalawang tao sa sariling bahay. Pagkaalis niya, hindi ako sumunod agad. Nagbilang ako ng 3 minuto, saka ako lumabas at sumakay ng tricycle papuntang kanto kung saan mas madaling makakuha ng taxi. Pero bago pa ako makasakay, nakita ko ang sasakyan ni Arman na nakahinto sa tapat ng tindahan ni Aling Cora. Hindi siya umalis. Nasa loob siya ng sasakyan, nakayuko, may kausap sa phone.
Hindi ko marinig ang buong usapan, pero dahil bahagyang bukas ang bintana niya, may ilang salitang tumama sa akin na parang yelo. Hindi pa niya alam lahat? Pumikit ako. Tapos boses babae, mahina mula sa speaker. Arman, sabi mo tapos na to kahapon. Huwag kang pumunta sa bahay. Bakit? Nandun pa ba siya? She came home early. Matagal na katahimikan. Tapos sinabi ng babae ang linyang hindi ko makakalimutan. Paano yung papers? Papers. Hindi tayo. Hindi damit. Hindi kabit. Papers. Nang umandar ang sasakyan ni Arman, hindi ko siya sinundan. Hindi pa. Dahil alam kong sa puntong iyon, hindi babae ang dapat kong unahin. Dokumento. Bumalik ako sa bahay na parang wala akong narinig. Pero pagpasok ko, hindi na ako nagkunwaring kalmado. Dumiretso ako sa maliit naming filing cabinet sa ilalim ng hagdanan. Nandun ang birth certificates, land tax receipts ni Mama, old insurance papers, kontrata sa sasakyan at bank documents. May isang brown envelope na dati ay nasa bandang likod. Wala na. Halos mapaluhod ako sa harap ng cabinet. Hindi dahil sa takot, kundi dahil bigla kong naalala kung ano ang laman noon. Kopya ng joint account forms, SPA draft na hindi namin itinuloy, old IDs ko, at photocopy ng pirma ko na ginamit noong nag-renew kami ng bank records. Kinapa ko ang bawat folder. Wala. Tumawad ako kay Lena. May nawala, sabi ko. Ano? Envelope, bank papers, IDs, pirma ko. Hindi siya nagsalita agad. Nang magsalita siya, bumaba ang boses niya. Marian, makinig ka. Punta ka sa bank branch mismo, huwag sa app lang. Humingi ka ng kopya ng submitted request. Sabihin mo possible unauthorized modification. Kailangan nilang ilog iyon. Pwede ba nilang ibigay? Kung joint account holder ka, may karapatan kang magtanong, pero maging kalmado. Huwag mong sabihing kabit agad. Sabihin mo suspected document misuse. Napaupo ako sa sahig. Lena, natatakot ako. Dapat lang, pero huwag kang magpauna sa takot. Sa kabilang linya, narinig ko ang click ng keyboard niya. May isa pa, dagdag niya. Simula ngayon, lahat ng makikita mo may kopya dapat. Photos, timestamps, email backup, at huwag mong haharapin ng mag-isa si Arman kung may dokumento na involved. Pagkababa namin ng tawag, may nag-message sa akin mula sa unknown number. Isang larawan, hindi mukha, hindi katawan. Isang close-up ng pulang tela na nakasabit sa likod ng upuan. Kasunod ang text. Ate Marian, hindi ako ang kalaban mo. Pero kung gusto mong malaman kung bakit may damit ko sa bahay ninyo, puntahan mo ang laundry shop sa Tomas Morato. Hanapin mo si Mang Delphine. Siya ang nakakaalam kung kanino talaga dinadala ni Arman ang mga damit. Napatitig ako sa screen. Tumibok ang dibdib ko ng malakas. Hindi ako agad naniwala. Baka patibong. Baka paraan para palabasin akong naghahabol. Baka siya ang babae at gusto lang niyang linisin ang pangalan niya. Pero may isang bagay sa mensahe na hindi kayang baliwalain. Hindi niya sinabing, sorry. Hindi niya sinabing, mahal niya ako. Hindi niya sinabing, hiwalayan mo siya. Sinabi niya, laundry shop, Mang Delphine, pangalan, lugar, tao, ebidensya. Makalipas ang ilang minuto, may isa pang message. At ate, ingatan mo ang pirma mo. Hindi lang ikaw ang niloloko niya. Doon ko naramdaman na ang pulang bestida hindi pala dulo ng kasalanan. Simula pa lang iyon. At sa araw na iyon, habang nakaupo ako sa sahig ng bahay na 10 taon kong inalagaan, naintindihan ko ang pinakamasakit na anyo ng pagtataksil. Hindi yoong may ibang babae siya, kundi yoong habang mahal mo siya, pinag-aaralan niya kung paano ka iiwanang walang hawak. Hindi ako agad pumunta sa laundry shop. Iyon ang unang laban ko sa sarili ko.
Dati, kapag nasasaktan ako, gusto kong matapos agad. Gusto kong marinig agad ang totoo kahit durugin ako. Pero noong araw na yon, natutunan kong hindi lahat ng mabilis, tama. Minsan ang katotohanan, kailangan mong lapitan ng dahan-dahan dahil kapag nagkamali ka ng hakbang, ikaw pa ang pagmumukhain nilang sira. Bago ako umalis, kinuhanan ko ng litrato ang filing cabinet, ang bakanteng pwesto ng brown envelope, ang lock na walang gasgas. Ibig sabihin, hindi pinilit. May susi ang kumuha. Kinuhanan ko rin ang dating litrato namin ni Arman sa sala. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil gusto kong maalala na minsan naging bahay ito, hindi lang crime scene ng kasal namin. Nagpalit ako ng damit, plain na beige blouse, maong, maliit na shoulder bag. Ayokong magmukhang naghahanap ng away. Ayokong magmukhang asawa na nagwawala. Sa Pilipinas, mabilis lagyan ng label ang babae. Kapag tahimik, malamig. Kapag nagsalita, eskandalosa. Kapag nagtanong, praning. Kaya pinili kong maging ordinaryo. Pagdating ko sa Tomas Morato, tanghali na. Mainit ang semento, mabigat ang hangin, at sa gilid ng kalsada, may tindang banana queue na nililiparan ng usok at langaw. Nasa pagitan ng maliit na printing shop at milk tea store ang laundry shop. Puti ang pinto, kupas ang signage, may nakasulat na TML Express Laundry. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng sabon, plancha at konting amag mula sa basang tela. May 2 washing machine na umiikot sa likod. Sa counter, may matandang lalaking nakasalamin, payat, at may suot na lumang polo na may burda ng pangalan, Delphine. Mang Delphine? Mahinahon kong tanong. Tumingin siya sa akin. Ako po, magpapalaba? Inilabas ko ang litrato ng tag sa pulang bestida. Hindi ko agad sinabi ang buong kwento. May tinatanong lang po, galing po ba ito sa inyo? Tinignan niya ang screen. Bahagyang kumunot ang noo niya. TML 47, basa niya. Oh, amin yan. Kanino po naka-register? Hindi siya agad sumagot. Tumitig siya sa akin na parang sinusukat kung hanggang saan siya dapat magsalita. Bakit niyo po tinatanong? Huminga ako ng malalim. Asawa po ako ni Arman del Rosario. Doon nagbago ang mukha niya. Hindi gulat, hindi awa. Parang pagod. May mga taong matagal nang may alam at hinihintay na lang kung kailan darating ang totoong may karapatang magtanong. Ma'am, sabi niya, hinaan ng boses, hindi po ako nakikialam sa customer. Hindi ko po kayo pinapakialaman. Gusto ko lang malaman kung saan galing ang damit na nakita ko sa bahay namin. Luminga siya sa paligid. May isang babae sa likod na nag-aayos ng bedsheet. May lalaking delivery rider sa labas. Lumapit si Mang Delphine sa gilid ng counter. Si Sir Arman po matagal nang nagpapalinis dito. Barong, polo, minsan coat. At yung pulang bestida. Tumanggo siya ng mabagal. Kasama sa batch niya. Kanino? Hindi ko po kilala ang babae, pero may pangalan sa claim slip. Doon ko naramdaman na parang may kamay na humawak sa sikmura ko. Pwede ko po bang makita? Hindi po basta-basta, ma'am. Privacy po ng customer. Tumango ako. Hindi ako nakipagtalo. Inilabas ko ang ID ko at litrato ng marriage certificate namin ni Arman na nasa phone ko. Hindi ko po hinihingi ang records ninyo para gumawa ng gulo. May nawawalang bank document sa bahay namin. May suspected unauthorized requests sa joint account. Kung kasali ito sa ebidensya, kailangan ko lang malaman kung saan ako magsisimula. Kahit hindi ninyo ibigay sa akin ang slip, sabihin niyo lang kung kanino ipinapadala ang damit. Matagal siyang natahimik. May umikot na washing machine sa likod, bumilis ang tunog. Parang puso kong ayaw tumigil. Sa huli, kumuha siya ng maliit na logbook sa ilalim ng counter. Hindi niya ito inabot sa akin. Binuksan niya lang, tinakpan ng ibang linya gamit ang kamay, at itinuro ang isang entry. Hindi pangalan ng babae ang unang nakita ko. Address. Maple Residences, Unit 3B, Scout Area. Hindi ko kilala. Pero sa ilalim noon, may delivery instruction. If unavailable,
Live with Miss R. Lastimosa, San Rafael Street. Nanigas ako. Lastimosa. Apelido ko. Miss R. Lastimosa? Bulong ko. Opo, minsan daw po doon dinadala kapag sarado ang unit. R? Tumingala si Mang Delpin. Ma'am? Hindi ko agad nasagot. Dahil iisa lang ang taong kilala kong R. Lastimosa sa San Rafael Street, ang kapatid kong si Rhea. Bunsong kapatid ko, ang babaeng 2 taon kong pinag-aralan sa college nang mamatay si Papa. Ang babaeng pinatuluyan ko sa bahay namin noong nawalan siya ng trabaho. Ang babaeng tinawag kong anak-anakan ni Mama dahil ako ang gumagastos sa gamot niya noon. Hindi kabit lang ang sakit. May dugo ko sa gilid nito. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Mang Delpin. Tumango ako, kahit hindi. May delivery record po ba kayo? Mahina akong tanong. May rider log, pero hindi ko po mabibigay ng walang formal request. Hindi ako nagalit. Sa katunayan, mas lalo akong kumalma. Kasi tama siya. Kung gusto kong maging matibay ang ebidensya, hindi pwedeng puro pakiusap, hindi luha. Kailangan tama ang daan. Pwede po bang sabihin ninyo kung kailan huling dineliver doon? Tumingin siya ulit sa logbook. Kahapon po, 4:30 p.m. before yung pick-up ni Sir Arman. Kahapon, bago ang restaurant, bago ang account request, bago ang tawag, bago ang pulang bestida sa aparador. Lumabas ako sa laundry shop na parang normal pa rin akong tao, pero sa loob, may bumabagsak na pader. Tumawag si Leyna. Nasaan ka? Tanong niya. Tomas Morato. Anong nakuha mo? Hindi ako agad nakapagsalita. Leyna, sabi ko, may address at may pangalan. Sino? Pumikit ako. Rhea. Matagal siyang natahimik. Marian? Hindi ko pa alam kung ano ang role niya. Hindi ko pa alam kung siya ang babae. Hindi ko pa alam kung ginamit lang siya. Pero may koneksyon. Oo. Napatingin ako sa reflection ko sa glass door ng milk tea shop. Maayos pa rin ang buhok ko. Walang luha, walang gulo. Kung may dumaan sa tabi ko, iisipin lang nilang ordinaryong babae ako na naghihintay ng masasakyan. Hindi nila alam, sa loob ng bag ko, may litrato ng laundry tag. Sa phone ko, may resibo. Sa utak ko, may address. At sa dibdib ko, may pangalan ng kapatid kong unti-unting nagiging sugat. Nang araw na iyon, hindi ako pumunta kay Rhea. Hindi pa. Dahil bago ko siya harapin, kailangan kong malaman kung kasabwat siya o isa rin siyang ginamit. Pag-uwi ko, nandun si Arman sa sala. Nakaupo siya sa single chair, hawak ang phone, at sa harap niya may malamig na kape. Hindi ko alam kung kanina pa siya nandun, pero ang una kong napansin, hindi na siya mukhang kalmado. Mukha siyang naghihintay. Saan ka galing? Tanong niya. Inilapag ko ang bag ko sa upuan. Naglakad-lakad. Sa Tomas Morato? Hindi ako kumurap. So may nag-report. Hindi niya dapat alam iyon kung hindi niya binabantayan ang galaw ko at hindi niya dapat ako binabantayan kung wala siyang kinatatakutan. Bakit? Tanong ko. May bawal ba akong puntahan? Tumayo siya. Marian, tigilan mo na to. Pinapalaki mo ang bagay. Pulang bestida, resibo sa timog, nawawalang bank papers, account access request, alin doon ang maliit? Nakita kong nag-iba ang mata niya sa huling sinabi ko. Hindi sa bestida siya natakot, hindi sa babae, sa account request. Kinalikot mo ang bank account natin? Sabi niya. Joint account natin iyon. Akin din iyon. Pero bakit may access modification na hindi ko alam? Lumapit siya pero hindi na ako umatras. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil pagod na akong gawing maliit sa sarili kong bahay. Para sana maayos, sabi niya. May investment opportunity ako. Ayokong istorbuhin dahil nasa Pampanga ka. Investment? Oo. Gamit ang pirma ko? Hindi siya nakasagot. Doon pumasok ang katahimikan na mas malakas sa sigaw. Nang gabing iyon, hindi kami nag-away. Hindi dahil walang dapat pag-awayan, kundi dahil pareho kaming may itinatago. Siya, ang katotohanan. Ako, ang ebidensya.
Pagpasok niya sa kwarto, nag-message si Lina. May nakausap akong kakilala sa bank. Hindi niya pwedeng ilabas records pero sabi niya kung may suspected forged authorization, kailangan mong pumunta bukas. Bring valid IDs, marriage cert copy, screenshots. Also, may lawyer dito sa office willing makinig. Sumagot ako. May pangalan ng kapatid ko sa delivery instruction. Matagal bago siya nag-reply. Do not confront yet. Baka bait. Pero paano mo hindi haharapin ng bait kung pangalan ng kapatid mo ang nakasabit? Si Rhea ang bunso namin. Nung bata kami, ako ang nagsusuklay ng buhok niya bago pumasok sa school. Ako ang pumipirma sa report card kapag nasa trabaho si mama. Ako ang nagbenta ng cellphone ko noon para may pang-down siya sa tuition. Nung nag-asawa ako, siya ang umiyak sa kasal ko. Sabi niya pa, "Ate, buti ka pa, may maayos ng buhay." Kaya nung nakita ko ang pangalan niya sa logbook, parang may maling parte ng mundo ang gumalaw. Bandang 9:00 ng gabi, tumawag siya. "Ate?" Malambing ang boses niya. "Busy ka?" Napahawakan ako sa gilid ng mesa. "Hindi. Bakit?" "Wala lang. Kamusta kayo ni Kuya Arman?" "Kuya Arman. Dati normal lang iyon. Ngayon parang kutsilyo." "Okay lang," sagot ko. Kasi tumawag siya kanina. Sabi niya medyo stressed ka raw. Nag-aalala lang ako." Napalunok ako. So, nauna na siya. Gumawa na siya ng kwento. "Anong sabi niya?" Tanong ko. "Wala naman, na baka raw kung ano-ano iniisip mo." Baka raw. Doon nagsimulang malinaw sa akin ang galaw niya. Hindi niya ako sisigawan, hindi niya ako itutulak, hindi niya ako pagbabantaan agad. Uunahin niyang sirain ang kredibilidad ko. Kapag nagsalita ako, sasabihin nilang stressed ako. Kapag nagtanong ako, sasabihin nilang nag-iisip ako ng kung ano. Kapag umiyak ako, sasabihin nilang emotionally unstable ako. At kapag pinilit kong ipagtanggol ang sarili ko, iyon mismo ang gagamitin nilang ebidensya laban sa akin. "Rhea," sabi ko, "may dinadala bang laundry sa bahay mo?" Tumahimik ang linya. 1 segundo. 2. 3. "Ha? May laundry ba ni Arman na dinadala sa'yo?" "Ate, ano bang sinasabi mo?" Hindi galit, hindi gulat, defensive. Ibang-iba iyon. Simple lang tanong ko. "Naku ate, huwag mo naman akong idamay sa away ninyong mag-asawa." "Hindi kita idinadamay, tinatanong kita." "Bakit ba parang iniimbestigahan mo ako?" Doon ko narinig sa likod niya ang mahinang boses ng babae. "Sabihin mo wala." Nanlamig ang kamay ko. "Rhea?" Bulong ko. "Sino kasama mo?" Pinatay niya ang tawag. Umupo ako sa dilim ng kusina ng matagal. Hindi ko na kailangan ng sagot niya. Ang hindi niya pagsagot, sagot na. Kinabukasan, pumunta ako sa office ni Lina sa Kamuning. Maliit lang iyon, nasa second floor ng lumang building na amoy papel, kape at lumang aircon. Ipinakilala niya ako kay Attorney Celeste Navarro, sang babaeng nasa 50, maiksi ang buhok at may mata na parang sanay na sa mga taong umiiyak sa harap niya. Hindi niya ako pinutol habang nagkukwento ako. Bestida, resibo, laundry tag, bank request, nawawalang envelope, Rhea. Pagkatapos, inayos niya ang salamin niya at sinabi, "Marian, hindi ko muna titingnan ito as marital infidelity. Titingnan ko ito as possible financial abuse and document misuse." Financial abuse. Document misuse. Ang bigat pakinggan, pero sa bigat na yon, may konting ginhawa. Kasi ibig sabihin, hindi lang pala ako nasasaktan. May pangalan pala ang ginagawa sa akin. "May chance po bang wala siyang kasalanan?" Tanong ko. "Si Rhea?" "Totoo?" Sabi ni Attorney Celeste. "Oo, may chance. Pero may chance ding ginagamit siya para gawing believable ang ibang dokumento." "Kapatid ko siya." Tumanggo siya. "Kaya mas maingat tayo." Kumuha siya ng papel at nagsulat ng mga kailangan kong gawin. Una,
pumunta sa bank at mag-request ng incident log. Pangalawa, mag-submit ng written objection sa account modification. Pangatlo, ipanote ang missing documents. Pang-apat, huwag pumirma ng kahit ano. Panglima, huwag makipagharap mag-isa. Bago ako umalis, may ipinakita sa akin si Lina. Nakuha daw raw niya mula sa printer queue ng office nila dahil may nagpa-consult dati gamit ang template na pareho ang format. Draft affidavit. Hindi pangalan ko ang nasa taas, pero pareho ang linya. My wife has been showing signs of paranoia, emotional instability, and irrational suspicion involving imagined affairs and financial matters. Nanlambot ang tuhod ko. Bakit may ganyan? Tanong ko. Sagot ni Attorney Celeste. Ginagamit minsan para palabasin hindi reliable ang asawa bago mag-withdraw, magbenta o magpalipat ng access. Hindi ibig sabihin successful, pero ibig sabihin may planong pinaghahandaan. Tiningnan ko ang papel. Doon ko naintindihan. Ang mas masakit sa pagtataksil ay hindi ang malaman mong may iba, kundi ang malaman mong habang ikaw ay umiiyak sa gabi, may taong nagsusulat na baliw ka. Pagdating namin sa bangko, halos tanghali na. Kasama ko si Lina. Hindi siya abogado, pero sapat ang presensya niya para hindi ako magmukhang babaeng mag-isa lang na pwedeng paikutan. Nasa bag ko ang IDs, marriage certificate copy, screenshots, litrato ng resibo, at sulat na ginawa ni Attorney Celeste. Malamig sa loob ng bangko. Masyadong malamig para sa mga taong may kinakabahan na kamay. May pila sa new accounts. May matanda na lalaki na nakikipagtalo tungkol sa passbook. May batang teller na paulit-ulit nagsasabing, "Wait lang po, ma'am." Nang kami na ang tinawag, sinabi ko ang eksaktong itinuro sa akin. "Good morning. I am Marian Lastimosa del Rosario, joint account holder. I would like to file a written objection regarding a recent authorized user modification request. I suspect document misuse." Hindi ko sinabing kabit. Hindi ko sinabing pulang bestiba. Hindi ko sinabing pinagtaksilan ako ng asawa ko. Kasi minsan, para seryosohin ka ng sistema, kailangan mong lunukin muna ang sakit at gamitin ng tamang salita. Tinawag ang branch officer. Si Miss Ibanez, babae na nasa 40, maayos ang buhok at seryoso ang mukha. Dinala niya kami sa maliit na cubicle. "Ma'am, we can't disclose everything immediately without verification," sabi niya. "Naiintindihan ko po," sagot ko. "Pero gusto kong ipalug na I did not authorize any change. I also request that no modification be processed without my personal appearance." Tumanggo siya. "That can be noted." Nang ibinigay ko ang written objection, binasa niya iyon ng mabagal. Tumigil siya sa bahagi ng missing documents at suspected copied signature. "Ma'am," sabi niya, "may submitted authorization form po kami na naka-pending review." Nanigas ako. "May pirma ko po?" Hindi siya agad sumagot. "I can show you the portion containing your name and signature for confirmation." Kumuha siya ng kopya. Hindi buong dokumento, bahagi lang, pero sapat. Nakita ko ang pangalan ko, Marian Lastimosa del Rosario. Sa ilalim, pirma. Halos kamukha ng pirma ko. Halos, pero may mali. Sa tunay kong pirma, laging mahaba ang hagod ng letter M. Dito, maikli. Sa tunay kong pirma, pababa ang dulo ng surname ko. Dito, pataas. Maliit na detalye, pero pirma ko iyon. Alam ko ang galaw ng kamay ko. Alam ko kung kailan ako nagmamadali, kailan ako kalmado, kailan ako pagod. At sigurado akong hindi ako ang pumirma nito. "Hindi akin to," sabi ko. Nanahimik si Miss Ibanez. "Are you sure, ma'am?" "Opo, hindi po akin." Pakiramdam ko may kung anong nabasag sa loob ko pero hindi ako bumigay. Hindi doon. Hindi sa harap ng bangko, hindi sa harap ng papel na gustong gamitin para burahin ako. Pinapirmahan nila ako sa incident report. Ipina-freeze for review ang pending modification. Hindi pa freeze ang buong account, pero may hold sa anumang change request.
Sabi ni Miss Ibanez, tatawag sila sa co-account holder, kay Arman, para sa verification. Please be prepared, ma'am. He may be notified. Tumanggo ako. Okay lang po. Pero hindi okay. Paglabas namin ng bangko, doon ako halos hindi makahinga. Umupo ako sa gilid ng planter sa labas. Maingay ang kalsada. May jeep na huminto. May tindera ng sampagitan na lumapit pero umiling si Lena. "Marian," sabi niya, "tumingin ka sa akin." Tumingin ako. "Nagawa mo. Nalag na. Hindi na niya basta maipapasok. Alam na niya mamaya." "Oo. Uuwi ako sa kanya." "Hindi ka uuwi ng walang plan." Pero umuwi pa rin ako. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil may kailangan pa akong kunin. Sa bahay, wala pa si Arman. Diretso ako sa kwarto at binuksan ang lumang drawer ko. Sa ilalim ng mga scarf, may maliit akong envelope ng personal documents, old checks, sample signatures, at kopya ng handwritten notes ko noong nag-a-apply ako ng loan dati. Kailangan iyon ni Attorney Celeste para ikumpara ang pirma. Habang kinukuha ko ang envelope, may nahulog na maliit na papel mula sa gilid ng drawer. Hindi iyon sa akin. Folded na papel, may sulat kamay ni Arman. "Ria, tell her not to answer if Marian calls. Keep the red dress until pickup. Papers must be signed before Friday." Naupo ako sa kama. Friday, 2 araw na lang. Kaya pala nagmamadali. Kaya pala may account request. Kaya pala may affidavit template. Hindi lang nila ako lulukuhin. May deadline sila. Bago ko pa mapikturan ng papel, bumukas ang pinto sa ibaba. "Marian," boses ni Arman. Dahan-dahan kong inilagay ang papel sa ibabaw ng envelope at kinuhanan ng litrato. 1, 2, 3. Ipinadala ko agad sa email ko. Ipinadala ko rin kay Lena. Paakyat na ang yabag niya sa hagdan. "Marian, kailangan nating mag-usap." Tinago ko ang papel sa loob ng bra ko. Ang envelope inilagay ko sa bag. Pagpasok niya sa kwarto, iba na ang mukha niya. Wala na ang lambing. Wala na ang kunwaring pagod. Galit na siya. "Pumunta ka sa bangko," sabi niya. Hindi tanong. "Oo." "Pinahiya mo ko roon." "Pinoprotektahan ko ang pera ko. Pera natin iyon. At pirma ko ang ginamit." Lumapit siya. "Marian, you're being irrational." Napangiti ako ng mapait. Irrational. Eksaktong salita sa affidavit. "Ganyan ba ang isusulat mo?" tanong ko. Natigilan siya. Naparanoid ako? Emotionally unstable? Irrational suspicion? Nawala ang kulay ng mukha niya sa loob ng 1 segundo. Maliit lang, pero nakita ko. Doon ko alam na totoo. Hindi template lang. Hindi coincidence. Siya ang may plano. "Sino ang nagturo sa'yo?" tanong niya. Mahina pero madiin. "Wala." "Si Lena? Yung kaibigan mong pakialamera?" Hindi siya ang pumirma sa akin. Napakuyom ang kamay niya. Hindi niya ako sinaktan, pero sapat ang galaw para maalala kong mag-isa ako sa kwarto. Kaya ginawa ko ang itinuro ni Attorney Celeste. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagbahanta. Kinuha ko ang phone ko, pinindot ang record at inilapag sa ibabaw ng dresser ng nakaharap pababa. "Arman," sabi ko, "simple lang. Pirma ko ba ang bank authorization?" "Tumigil ka. Pirma ko ba iyon?" "Para sa atin iyon." Hindi ko tinatanong kung para anino. Tinatanong ko kung pirma ko iyon. Namula ang mata niya sa galit. Kung hindi ka sana mahirap kausap, hindi na kailangan umabot sa ganito. Doon tumigil ang mundo. Hindi niya inamin ng buo, pero sapat. Sapat para marinig ang logic niya.
Sapat para makita ang intensyon niya. Sapat para malaman kong sa utak niya ang pagnanakaw ng pirma ko ay kasalanan ko pa rin. Lumabas ka, sabi ko. Napatawa siya. Bahay ko rin to. Oo, pero katawan ko to. Pirma ko to. Buhay ko to. Ilang segundo kaming nagtitigan. Pagkatapos, tumunog ang phone niya. Tinignan niya ang screen. Hindi ko nakita ang pangalan pero nakita ko ang pag-iba ng mukha niya. Takot ulit. Sinagot niya. Boses babae. Malakas sa katahimikan. Arman, nasa kay Korea. Umiiyak siya. Ayaw na niyang itago. Napatingin siya sa akin. At doon ko naintindihan. Ang babaeng may pulang bestida, hindi pala simpleng kabit na gustong manira. May hawak din siyang piraso ng katotohanan. At si Ria, ang kapatid kong akala ko'y kasabwat lang. Baka nasa gitna rin ng bitag na mas malaki kaysa sa aming dalawa. Hindi ko hinablot ang phone ni Arman. Hindi ako sumigaw. Hindi ko rin tinanong kung sino ang babaeng tumawag kahit ang buong katawan ko gustong sumabog sa dami ng tanong. Sa halip, tiningnan ko lang siya habang hawak niya ang cellphone sa tenga, habang unti-unting nawawala ang tapang sa mukha niya. "Nasaan kayo?" tanong niya sa babae. Hindi ko marinig ang sagot, pero nakita ko ang panga niyang humigpit. "Huwag kayong kaalis diyan." Pagkababa niya ng tawag, humarap siya sa akin. "Marian, makinig ka muna." "Hindi na," sabi ko. "Hindi mo naiintindihan." "Hindi nga, kaya hindi na ikaw ang tatanungin ko." Kinuha ko ang bag ko. Nandun ang sample signatures, kopya ng incident report, at litrato ng sulat niya kay Rhea. Bago siya makalapit, lumabas na ako ng kwarto. Sinundan niya ako hanggang hagdan. "Saan ka pupunta?" "Sa taong umiiyak ngayon dahil sa ginawa mo. Huwag kang makialam kay Rhea." Napahinto ako sa gitna ng hagdan. Dahan-dahan akong lumingon. Kapatid ko siya, Arman. Kung may isang taong walang karapatang magsabi niyan, ikaw iyon. Natahimik siya. Pagdating ko sa gate, nanginginig na ang tuhod ko, pero hindi ko ipinakita. Sumakay ako ng taxi at tinawagan si Lena. "Saan ako pupunta?" "Sa office. Nandito sila." "Sila?" "Yung babae. At si Rhea." Napatigil ang hininga ko. "Ano pangalan niya?" "Camille." Tahimik akong nakatingin sa bintana habang dumadaan ang mga ilaw ng Quezon Avenue. Ang lungsod, buhay na buhay. May mga taong tumatawa sa karinderya, may mga estudyanteng nakapila sa milk tea. May mag-asawang tumatawid ng kalsada, hawak ang kamay ng isa't isa. At ako, papunta sa lugar kung saan malalaman ko kung paano ako pinagplanuhan ng mga taong minahal ko. Pagdating ko sa office ni Attorney Celeste, nasa maliit na conference room si Rhea. Namumugto ang mata niya, nakayuko. Sa tabi niya, isang babaang nasa late 20s, maputla, naka-gray blouse at hawak ng mahigpit ang bag niya. Si Camille. Hindi siya mukhang babaeng nanalo. Mukha siyang taong matagal na ring hindi nakakatulog. Pagpasok ko, tumayo si Rhea. "Ate." Hindi ako lumapit agad. Kahit yakap, masakit. "Sabihin mo sa akin ang totoo," sabi ko. Napahikbi siya. "Ate, sorry. Hindi ko alam nung una." "Alin ang hindi mo alam?" Yung sa pirma. Yung sa bank. Akala ko tutulungan lang kita. Napapikit ako. Umupo si Attorney Celeste sa dulo ng mesa. "Let her explain. Ire-record natin with consent." Tumango si Rhea, umiiyak. Ayon sa kanya, ilang buwan na raw siyang nilalapitan ni Arman. Nagsimula sa simpleng pangungusta, tapos utang, tapos tulong sa renta, tapos sinabi nitong nag-aalala siya sa akin dahil raw masyado akong stressed, laging nagdududa, laging nagagalit.
Pinaniwala niya si Rhea na kailangan lang ayusin ang account namin para hindi raw ako magkamali ng desisyon habang emosyonal. Pinirmahan niya ako bilang witness sa ilang papel, sabi ni Rhea, pero hindi ko alam na pirma mo ang ginamit niya. Bakit mo tinanggap ang laundry? Tanong ko. Napayuko siya. Sabi niya gamit daw ni Camille, pero hindi raw niya pwedeng iuwi kasi magagalit ka kahit client lang daw. Ate, ang tanga ko. Alam kong mali pero natakot akong mawalan ng tulong niya. Doon nagsalita si Camille. Hindi ako client. Napatiming ako sa kanya. Pero hindi rin ako ang una, dagdag niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa bato ko. Ikinuwento ni Camille na nakilala niya si Arman sa isang supplier event. Sabi ni Arman, hiwalay na raw kami sa papel, nasa iisang bahay lang dahil may inaayos na property. Nagmagduda siya, ipinakita ni Arman ang draft affidavit tungkol sa akin. Sinabi niyang unstable ka, sabi ni Camille, umiiyak na rin. Na sinisira mo siya, na kailangan niya lang ma-secure ang pera bago siya makaalis. Bakit ka tumawag? Tanong ko. Dahil nakita ko yung tunay na pangalan mo sa bank draft, tapos nakita ko yung old ID photocopy mo. Doon ko naintindihan na hindi separation ang ginagawa niya. Nililipat niya ang pera bago ka makakilos. Inilabas niya ang phone niya. Screenshots, messages ni Arman, voice notes, litrato ng draft authorization, at isang malinaw na chat. Once Marian is discredited, bank won't question why I'm handling the account. Hindi ako agad nakapagsalita. May sakit na umiiyak, may sakit na sumisigaw, at may sakit na sobrang lalim, tahimik ka na lang. Marian, sabi ni Attorney Celeste, ito na ang chain, laundry record, restaurant receipt, bank request, missing docs, written note, witness statements, screenshots. Hindi pa tapos pero enough na para kumilos. Kumilos paano? Tanong ko. Una, formal demand. Pangalawa, bank freeze request. Pangatlo, barangay blotter for document misuse and intimidation. Pang-apat, affidavit from Rhea and Camille. Napatingin ako kay Rhea. Ate, pipirma ako, sabi niya. Kahit magalit si Kuya Arman, kahit mawalan ako ng tulong, kasalanan ko rin, pero ayokong sirain kanila. Hindi ko siya yinakap. Hindi pa. Pero sa unang pagkakataon mula nang makita ko ang pulang bestida, may bahaging lumuwag sa dibdib ko. Hindi dahil naayos na, kundi dahil hindi na ako nag-iisa. Kinabukasan, tahimik kaming kumilos. Hindi ko kinumpronta si Arman sa sala, hindi ako nag-post, hindi ko nagparinig sa pamilya. Hindi ko sinugod si Rhea sa bahay niya. Sa halip, pinirmahan ko ang formal objection sa bangko. Si Attorney Celeste ang gumawa ng formal demand letter, si Lena ang nag-ayos ng digital backup ng ebidensya. At ng 3:00 ng hapon, tumawag ang branch officer. Ma'am Marian, the pending modification has been stopped. Further movement will require both account holders' verified personal appearance. Napaupo ako. Hindi pa tapos ang laban, pero naputol ang unang lubid na nakapulupot sa leeg ko. Gabi na nang umuwi ako. Nandoon si Arman sa sala. Galit. Namumutla. May hawak siyang papel. Anong ginawa mo? Tanong niya. Tinignan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig ang boses ko. Wala akong sinira, Arman. Pinutol ko lang ang kamay mo nung nakapasok sa bulsa ko. Akala ko sisigaw siya. Akala ko babasagin niya ang baso sa mesa o iahagis ang papel sa mukha ko. Pero hindi. Umupo siya sa sofa, hinilot ang sentido, at tumawa ng mahina. Iyon ang mas nakakatakot. Akala mo nanalo ka na? Sabi niya. Hindi ito paligsahan. Ginawa mong paligsahan. Hindi, ginawa mo itong krimen. Tumigil ang ngiti niya. Mabigat ang salita iyon. Krimen. Hindi na away mag-asawa.
Hindi na tampuhan. Hindi na may babae lang. Kapag may pirma, may pera, may plano, may witness, hindi na iyon simpleng kasalanan. May pangalan na iyon. Tumayo siya at lumapit sa akin. Wala kang mapapatunayan. May mga taong magsasalita. Si Rhea? Natawa siya. Kapatid mong baon sa utang? Madaling sabihing gumagawa lang siya ng kwento para makaligtas. Si Camille? Kabit. Sino maniniwala sa kanya? Bank records? Pending lang, hindi processed. Pirma ko? Kamukha lang pirma mo. Doon ko nakita ang tunay niyang mukha. Hindi siya nagsisisi. Hindi siya takot sa nasaktan niya. Takot lang siyang mahuli. At sa ganoong klasing tao, hindi mo hinihintay ang konsensya. Hinahayaan mong dokumento ang kumatok. Kinabukasan, dumating ang demand letter sa office niya. Hindi ko nakita ang mukha niya nang matanggap iyon, pero sabi ni Rhea, tumawag daw siya ng paulit-ulit. Hindi niya sinagot. Si Rhea naman, pinuntahan niya sa boarding house. Pero handa na kami. May kasama si Rhea na kapitbahay. Naka-record ang usapan. Hindi video na pang-iskandalo. Audio lang para sa safety. Bawiin mo ang affidavit mo, sabi ni Arman sa kanya. Anong affidavit? Tanong ni Rhea, nanginginig. Yung pinapagawa sa iyo ni Marian, sinisira niya tayo. Tayo? Umiyak na sabi ni Rhea. Kuya, ginamit mo ako. Tinulungan kita. Hindi tulong ang may kapalit na kasinungalingan. Doon siya sumabog. Sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang tinatago. Na walang kwentang asawa ko. Na kung hindi raw dahil sa kanya, wala akong mararating. Na pera niya raw ang kalahati noon galing sa overtime at sideline ko. Na si Rhea raw dapat magpasalamat dahil hindi niya ibinungyag ang mga utang nito. Lahat iyon, na-record. Hindi ko ipinagdiwang nang narinig yun. Walang sarap ang makumpirma na tama ang takot mo. Pero kailangan iyon. Sumunod na bumagsak ang trabaho niya. Hindi dahil ipinahiya ko siya online. Hindi dahil pinuntahan ko ang office niya at nagwala. Hindi ko iyon ginawa. Ang demand letter ay ipinadala rin sa HR dahil bilang formal notice dahil ginamit niya ang company email sa ilang financial communication kay Camille at Rhea. Hindi para gumawa ng iskandalo, para i-preserve ang records. Doon nagsimulang gumalaw ang domino. May internal inquiry. May supplier na tinawagan. May email thread na lumabas. May reimbursement request siya na nakapangalan sa client dinner. Pero ang petsa at oras ay tugma sa resibo sa Timog, ang gabing kasama niya si Camille. Hindi iyon ang sentro ng kaso ko. Pero doon nag-crack ang image niya. Ang lalaking laging maayos sa opisina, laging professional, laging may sagot, biglang kailangang magpaliwanag kung bakit personal affairs at questionable documents ang dumadaan sa work channels. Tumawag ang biyenan ko. Marian, ano bang ginagawa mo sa anak ko? Napangiti ako ng pagod. Tita, mas magandang itanong niyo po kung ano ang ginawa niya. Mag-asawa kayo, dapat sa bahay inaayos yan. Sinubukan ko pong ayusin sa bahay. Doon niya ginamit ang pirma ko. Natahimik siya. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, hindi gagawin ni Arman yun. Dati, masasaktan ako, magpapaliwanag ako ng mahaba, magmamakaawa kung paniwalaan ako. Pero sa puntong iyon, hindi na trabaho kong kumbinsihin ng taong ayaw tumingin. May documents po, sabi ko. Kung gusto niyo pong makita sa tamang proseso, makikita niyo. Ibinaba ko ang tawag. Ganon pala ang boundary. Hindi siya laging sigaw. Minsan, mahinahon lang na hindi ka na pumapasok sa kulungan ng paliwanag. Sa ikatlong araw,
Pumunta kami sa barangay para magpa-blotter ng intimidation at document issue. Kasama ko si Lina, Rhea at Attorney Celeste. Nandoon si Arman, kasama ang nanay niya. Sa una, taas noo pa siya. Pero nang binasa ang timeline, laundry tag, delivery address, missing envelope, bank request, signature dispute, written note, witness screenshots, unti-unti siyang natahimik. Hindi siya lumuhod. Hindi siya natameme na parang teleserye. Mas totoo ang nangyari. Naghanap siya ng butas. Hindi proof yan. Taken out of context. Galit lang sila sa akin. Marian is unstable. Doon inilabas ni Attorney Celeste ang draft affidavit na may parehong language. Mr. Del Rosario, sabi niya, interesting that the same accusation appears in a document connected to your planned account modification. Hindi siya nakasagot agad. At sa katahimikang iyon, unang beses kong nakita ang biyenan ko na tumingin sa kanya ng may duda. Hindi pa paniniwala sa akin, pero duda sa kanya. At minsan, doon nagsisimula ang pagbagsak ng kasinungalingan. Hindi sa sigaw, sa unang taong humihinto sa paniniwala. Pagkatapos ng meeting, hinarang ako ni Arman sa labas. Masisira ang buhay ko dahil sa iyo, sabi niya. Tinignan ko siya. Hindi, Arman. Nasira ang plano mo dahil sa ebidensya. Marian, please, ayusin natin. Ibabalik ko kung ano man ang gusto mo. Doon ako napatawa. Hindi masaya, hindi masakit. Pagod. Kung ano man ang gusto ko? Sabi ko, akala mo pera lang ang kinuha mo? Napatingin siya sa baba. Pati pangalan ko, Arman. Pati katinuan ko. Pati kapatid ko. Pati tiwala ko sa sariling bahay. Wala siyang naisagot. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan niya hindi taktika. Takot na. At ako, hindi na natatakot na marinig yun. Hindi naging mabilis ang pagtatapos. Gusto ko sanang sabihin na kinabukasan, naayos ang lahat, na agad siyang naparusahan, na agad akong nakatulog ng mahimbing. Pero hindi ganun ang totoong buhay. May mga araw na pagod ako sa papeles, may mga gabing nagigising ako sa tunog ng gate kahit wala namang tao, may mga umagang napapatingin ako sa aparador kahit wala na roon ng pulang bestida. Dinala iyon ni Camille sa abogado bilang bahagi ng chain of proof. Hindi ko na hinawakan ulit. Hindi ko na kailangan. Ang damit na iyon ang unang clue, pero hindi iyon ang kwento. Ang kwento ay kung paano ginamit ni Arman ang tiwala ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ako bilang asawa, Rhea bilang kapatid kong mahina ang kapit dahil may utang at takot, Camille bilang babaeng pinaniwala niyang biktima siya ng masamang asawa. At ang masakit, lahat kami, sa magkakaibang paraan, ginawa niyang piraso ng plano. Sa tulong ni Attorney Celeste, nagkaroon ng formal settlement discussion. Hindi iyon glamorous, walang malaking sigawan, walang kamera, walang dramatic na eksena. Nasa conference room lang kami. Ako, si Arman, abogado niya, abogado ko, at mga papel na hindi na niya kayang takbuhan. Dahil sa incident report sa bangko na stop ang account modification, dahil sa signature dispute, kinailangan niyang magbigay ng written explanation. Dahil sa messages at witness statements, hindi na niya kayang palabasing imahinasyon ko ang lahat. Ang hinihingi ko ay malinaw. Una, written admission na hindi ako nag-authorize ng account modification. Pangalawa, restitution sa anumang nagastos mula sa joint funds na ginamit niya sa personal na relasyon at pagtatago. Pangatlo, formal correction sa mga taong sinabihan niyang unstable ako.
kasama ang nanay niya at si Rhea. Pang-apat, hiwalay na legal steps para protektahan ang ari-arian at account ko. Hindi siya agad pumayag. Sabi niya, "You're making me look like a criminal." Sagot ko, "Hindi ko hawak ang itsura mo. Hawak ko lang ang ginawa mo." Doon siya tumahimik. Sa huli, pumirma siya. Hindi dahil nagsisi siya ng buo, kundi dahil wala na siyang madaling lusot. At alam nyo, tinanggap ko iyon. Dati, akala ko kailangan kong hintayin ang sincere apology para makalaya. Akala ko kailangan kong marinig sa bibig niya na, "Marian, mali ako, patawarin mo ako," bago magsara ang sugat. Pero may mga taong hindi kayang ibigay ang pagsisising kailangan mo. At kapag hinintay mo iyon, sila pa rin ang may hawak sa susi sa kulungan mo. Kaya hindi ko hinintay. Binawi ko ang pera ko. Binawi ko ang pangalan ko. Binawi ko ang katahimikan ko. Si Rhea, hindi agad naging okay. Hindi ganun kadali. May mga sugat kaming kailangang pangalanan. May galit akong hindi pwedeng ipunas lang dahil umiyak siya. Pero nagsimula kami sa maliit. Isang kape. Isang sorry na hindi excuse. Isang pangakong magpapa-counseling siya sa financial habits niya. Isang yakap na hindi agad buo, pero totoo. "Ate," sabi niya isang hapon habang nasa maliit na cafe kami sa Kamuning. "Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako." Tinignan ko siya. "Hindi ko pa alam," sagot ko. "Pero ayokong dalhin ng galit hanggang maging kamukha niya ako." Umiyak siya. Hindi ko siya pinigilan. Minsan ang pagpapatawad, hindi pintong biglang bumubukas. Minsan bintanang unti-unting inaangat para lang may pumasok na hangin. Si Camille naman, umalis sa Quezon City. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe bago siya umalis. "Ate Marian, salamat dahil hindi mo ako ginawang halimaw sa kwento mo. Mali ako, pero ginamit din ako. Sana makabawi tayo sa sarili natin." Hindi ko siya naging kaibigan, pero hindi ko rin siya ginawang kaaway habang buhay. Dahil may kaibahan ang babaeng nananakit sa'yo at ang sistemang ginamit para pag-away-awayan kayo habang isang lalaki ang nakikinabang sa katahimikan ninyong lahat. Si Arman, nawala ang dating tindig. Hindi ko na siya sinusundan. Hindi ko na tinatanong kung saan siya natutulog, sino kasama niya, o paano niya ipinaniliwanag sa ibang tao ang nangyari. Ang mahalaga, hindi na ako ang tagapagtanggol ng pangalan niya. May mga taong iniisip na ang closure ay yung makita mong bumagsak ang nanakit sa'yo. Pero sa akin, iba ang closure. Isang umaga, binuksan ko ang aparador. Wala na ang pulang bestida. Wala na ang coat niya. Wala na ang amoy ng pabango na hindi akin. May ilang damit ko na lang, maayos na nakasabit. Sa ilalim, isang maliit na kahon ng dokumento. IDs, bank papers, legal copies, lahat may sariling folder. Hindi dahil paranoid ako, kundi dahil natuto ako. Pagkatapos, nagsuot ako ng kulay pula. Hindi bestida, simpleng blouse lang. Dati hindi ako nagsusuot ng pula. Akala ko hindi bagay sa akin. Pero nung araw na yon, kumarap ako sa salamin at nakita ko ang babaeng hindi na naghihintay na paniwalaan siya bago maniwala sa sarili niya. Ako, si Marian Ilastimosa. Hindi baliw, hindi mahina, hindi perpektong asawa, pero sapat. At kung may aral man ang kwento ko, ito iyon. Kapag may kutob ka, huwag mo agad gawing giyera, pero huwag mo ring ibaon. Pakinggan mo, suriin mo, mag-ipon ka ng ebidensya, humingi ka ng tulong sa tamang tao. Dahil ang taong mahal ka, hindi matatakot sa linaw. Ang taong niloloko ka, laging galit sa tanong. At higit sa lahat, huwag mong hayaang gawing praning ang pagiging mapagmatyad mo. Minsan ang katahimikan ng babae
ay hindi kahinaan. Minsan, iyon ang paraan niya para marinig ang lahat. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa pakikinig. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video, mag-comment ng "Binawi ko ang sarili ko", at i-share ito sa taong kailangang maalalang hindi siya nag-iisa. At kung gusto mo pa ng mga kwentong may bigat, aral at katotohanang hindi minamadali, mag-subscribe ka na. Dahil minsan, ang pinakamalakas na paghihigante ay ang araw na hindi mo na kailangang maghigante para manalo.